tiyak ako na babalik at babalik si Hago dito. Yan din ang aking iniisip. Pwede kang sumama sa amin pabalik ng ni Rhea. Ngunit nais na lamang namin ni Hitano na lumayo at lumagay sa tahimik. Harapin mo si Lilasari. Dakpin mo ng buhay at iharap sa akin. Tumakas na sina Lilasari at Hitano. Damit ito ng isang sanggol. May kasama silang paslit. Ngayon lamang ako nakapunta sa lugar na ito. Naway maging mabait ang mundong ito sa ating anak. Tanging ito na lamang ang aking nakita. Nakatitiyak ako na anak siya ng dati mong asawa. Nagbuga ang pagkasama niyo ni Lilasari. Nagsilag sa iyo ng isang babaeng anak at ikaw ang ama ng sanggol. Nandito na ang kawa na nagmamanman sa labas ng Hatoria. Nakita niya si Hagorn na umalis sa Hatoria. Papunta siya ng Sapiro. Sa kabila ng dalawang saksak na aking natamo, sa dalawang nilalang na nag-aruga at dapat na nangangalaga sa akin, lahat kayo ay sinaktan at pinagtaksilan ako. Pagpaumanhin mo, Ibrahim, ang paggambala ko sa iyong palasyo. Ano't narito ka? Malalaman mo rin pagdating ng mga sangre. Nandito na kami. Hindi lamang si Ibrahim ang bihag ko, kundi pati na rin ang isa sa inyong mga kapatid. Ano na naman ang kailangan mo sa amin, Hagorn? Ituturo mo sa akin kung nasaan si Lilasari at ang aking anak. Dagli kong pakakawalan ng aking mga bihag at agad kong lilisanin ang palasyong ito. At kung hindi ko ibibigay sa iyo ang kailangan? Papaslangin ang aking mga mas ng mga bihag. Hindi ko ibig na magpasya agad-agad ang aming reyna sa mga itinuro mo. Kapayapaan o digmaan, ano ang inyong gusto? Tenaya, anong ginagawa mo dito? Kailangan mo sumama sa akin dahil may isang pagpupulong ngayon sa konseho. Malino na papaslangin ni Hagorn sina Perena at Ibrahim sakaling hindi natin sila pagbigyan sa kanyang nais. Pananakot na hindi natin maaaring pahintulutan. Ngunit nasa iyo pa rin ang huling pagpapasya, mahal na rin. Kaya pag-isipan mo sana ito ng mabuti. Malino na papaslangin ni Hagorn sina Perena at Ibrahim sakaling hindi natin sila pagbigyan sa kanyang nais. At paigtingin din daw nila ang kanilang pangkipagdigmaan sa atin. Paano ang buhay ni Perena at ni Ibaro? Sasakripisyo ba natin? Kung ang pag-uusapan dito ay ang kaligtasan at buhay ni Perena at ni Ibaro, ganda rin ang buong Encantadia. Pinangako ni Hagorn, wala na tayong magagawa. Kundi sakripisyo si Lilasari. Walang galang na mahal na rin. Ngunit magiging magaang rin sa ating mga kawa kung magkakaroon tayo ng katahimikan sa ating mundo. Anong pagpipilian, mahal na Reyna? Kundi isakripisyo si Lilasari. Amihan, kunin mo ang brilyante ng tubig. Sa'yo na ito upang iyong mapangalagaan laban kay Hagorn. Magandang umaga, Inay. Magandang umaga. Magandang umaga. Mama. Magandang umaga ang sinasabi ninyo. Pero, bakit parang naiiyak po kayo? May problema ho ba? Malaki, anak. Napakalaki. Anong suliran ninyo, Nina? Batid kong nahihirapan ngayon si Amihan na magbigay ng pasya. Hindi ko siya masisisi. Lalo't hindi ko rin ibig traidorin si Lilasari. Kahit na ang kapalit niyan ay ang katahimikan natin lahat. Nakatitiyak ka bang ibibigay sa atin ni Hagorn ng katahimikan at kapayapaan? Saka na ibigay natin sa kanyang nais. Simula pa ng panahon ni Haring Arbak, ay hindi na nagpakita si Hagorn ng kanyang nais magkaroon ng kapayapaan dito sa Encantadia. Anong pagkakaiba ngayon? Ang pagkakaiba ngayon, meron na siyang bagong anak na maaari niyang maging bagong tagapagmana. Nahahati ang aking isip at loob sa dalawang bagay. Kung ililigtas ko ang mga ilang nilalang na mahalaga sa akin at ang buong Encantadia, ngunit ang kapalit lamang ito ay pagtataksilan ko ang isang bagong kaibigan natin. Nabatid kong mauuwi sa kanyang kasawian. At alam kong pakiramdam na mapagtaksilan. Kaya ako naguguluhan kung ano ang pipiliin ko.
Oo nga po. Parang ang hirap na mag-decide. Ay, nakakaloka naman yung mga problema niyo, inay. Pero, sino ba yung tinutukoy niyo? Na nila lang na kailangan niyo pong iligtas. Huwag mo na lamang alamin, anak. Kayo po ang bahala. Ina, may tutulong ba kami? Ako sa alayas mamirang, ngunit suliranin ko to. Kung wala akong kami maitutulong ni Mira, maaari ho bang yakapin namin kayo para po lumakas ang inyong loob? Isang bagay na sobrang ikakasayo. You're fine. Mahal na sangre, wala na tayo ibang magagawa kundi sumugal at pilitin siya tumupad kaysa na may pahamak natin ang lahat para lang mapangalagaan si Lilasari. Hindi ko alam, Maki. Ngunit mas ibig kong iligtas ang lahat, pati na si Lilasari, kaysa pagbigyan si Hagorn sa anumang nais niya. At sana yun din maging pasya ni Amihan. Na sana hindi rin siya patakot sa hari ng mga hato. Perena, Tuloy siya nanghihina, Panginoon. Kailangan niya na talagang magamot. Kung iibigin niyo, maaari siyang malunasan ng inyong kambaldiwa. bagay na hindi ko gagawin na gani. Kaya't pabayaan mo siya. Hindi ka lang pala malupit, Hagorn. Wala ka rin kasing samang ama. Isa na lamang ang kinikilala kong anak, Ibar. At iyon ay ang sanggol na nasa pangangalaga ni Lilasari. Naipanalangin mo na makuha ko bago matapos ang araw na ito. Dahil kung hindi, ay lilipulin ko kayong lahat na aking mga bihag. At ipinapangako ko sa iyo, kayong dalawa ni Perena ang unang-una kong lalagasin. Ibaro. Kailangan natin makahanap ng paraan upang makatakas tayo dito. Paano tayo tatakas dito? Gayon napakaraming nagbabantay. Malabo na makalabas tayo dito nang hindi namamatay. Mawalang galang na match na, sangre. Ngunit may pagpapasya na ang mahal na reyna, kaya pinapatawag na muli ang lahat. Meron ka na raw pagpapasya, mahal na Reyna? Maaari ba naming malaman kung ano ito? Pag-isipan ko na ang bawat panig. At
punto ng lahat. Naisip ko na mas tamang ang piliin ko ang kaligtasan ng mas nakakarami kesa kay Lilasari lamang. Ngunit hindi ko pa rin ito matatanggap pagkat labag ito sa aking paniniwala at sa mga pinahahalagan natin mga diwata. Hindi ko ibig pagtaksila ng isang diwata na binigay sa akin ang brilyante ng tubig bilang tanda ng ating pagkikipag-isa. Hindi ko rin ibig magbuwis ng buhay o ng buhay ng aking kapatid o ng buong Encantadia. Kaya mas pipiliin kong iligtas sila nang hindi natin ibibigay kay Hagorn ang kanyang hinihingi. Ngunit paano natin sila ililigtas? Gayong ayon sa ulat ng ating mga espiya, ay nagbalik na sa Hatoria sina Hagorn at ang mga bihag. Mahal na Reyna, alam naman natin lahat na napakahirap pumasok sa Hatoria. At katulad na ginawa ni Hagorn, nung sinakop niya ang Lireo, sigurado ako na nilagyan niya ng enkantasyon ng buong Hatoria upang hindi kayo makapasok doon gamit ang iyong Invictus. Lubhang mapanganib ito. Kaya hindi ako makakapayag na gawin niyo ito. Ang nakikita ko lang paraan upang iligtas si Ibrahim ay kung lulusob tayo at makikipagdigma sa labas ng palasyo. Ngunit ito'y mapanganib. Bago pa mangyari ito, baka huli na. Baka paslangin na sila ni Hagorn. Iban na lang kung isasagawa natin ang aking plan. At ano ang iyong plano? Mangangalap kayo ng mga Hator at ibibihag niyo sila. Ngunit hindi niyo sila papaslangin. Gamit ang kanilang mga kasuotan, papanggap tayo bilang mga Hator. Nang sa ganon, mas madali tayong makakapasok sa kanilang palasyo nang hindi tayo napapansin. Sa mga tuwid ay babalat kayo tayo, mga Hator. At sa sandaling makapasok tayo sa kanilang palasyo, mas madali nating mahahanap si Ibrahim at si Perena at mapapakawalan. Mas madali na rin natin silang makakalaban sa loob ng kanilang palasyo. Magandang ideya to, Mihan. Subalit kailangan natin mag-ingat. Dapat natin tiyakin na walang makakamali kahit isa sa atin. Lalo na kapag nangalap na tayo ng mga hato. Ibig sabihin ba nito, Alena? Isang ayon ka sa aking iniisip. Sang-ayon ba kayong lahat? Sumasang-ayon kami. Sang-ayon kami. Sumasang-ayon kami, mahal na Reyna. Alena, wala tayong ibang pamimilian kung hindi gawin ito. Lalo't kung hindi mo ibig isuko si Lilasari. Na hindi ko rin ibig gawin. Kaya ibigay mo na sa amin ng iyong utos. At ngayon din ay sisimulan namin maghanap ng mga Hator na mabibihag. Ang inay. Nasa pagpupulong ngayon ang Reyna, kaya hindi siya dapat maabala. Ano naman? Ano ba talaga nagaganap dito? Oo nga. Ano ba talaga nangyayari? Hindi ba nasabi sa'yo ng iyong inang Reyna? Nabihag ngayon ni Hagorn ng iyong ama at si Sangre Perena at pinagbabalakang paslangin. Hindi, wala siyang sinasabi. Ngayon ay alam mo na. Kaya hindi natin sila dapat abalahin dahil nagpupulong sila ngayon. Lalo't hindi lamang buhay ng iyong ama at Ashti ang nakasalalay dito, kundi ang buhay na rin nating lahat. Tanggalan sila ng kasuotan at saka sila igapos pagkatapos. Wala na po dito sila, inay? Oo, Lira. Kanina pa sila umalis. Saan sila nagtungo? Ipagpaumanhin niyo mga diwan. Ngunit hindi ko maaaring sabihin sa inyo ang mga bagay na tanging ang buong konseho lamang ang dapat makabatid. Kaya patawad, maiwan ko na kayo.
Nakatitiyak ako na nagtungo sila ina kina Hagon para sumugod. Di pwedeng pabayaan natin sila, Mira. Kailangan tulungan natin sila, Inay. Halika, kunin natin ang ating mga sandata. Avisala, Hara. Ang aming handog. Mabuti naman at nagawa niyo ng ating napag-usapan. Kulang pa ang mga kasuotang ito. Kaya't hintayin natin si Akin. Dahil nakatitiyak ako may dala rin siya makakadagdag sa mga ito. Bilisan ninyo at tiyak na hinihintay tayo. Kunin ang kanilang kasuotan. Tiyak na matutuwa ang ating hari sa mga ito. Kunin sina Akil at Moros. Bilisan niyo! Kitagal naman nila. Nasaan na kaya sila Mash na Akil? Yan din ang tanong sa aking isipan. Bakit di pa sila dumarating? Hindi kayo napahamak na sila? Tayo na, sunduin na natin sila. Abog, ikaw na munang mamuno dito. Buti naman at gising na kayo. Nasabi na sa akin ni Aga niya ang inyong ginawa. Ang pinagtataka ko lamang ay bakit kailangan ninyong hubaran ang kasuotan ng mga Hathor. Marahil ay meron kayong masamang balak laban sa Hathoria. May iniisip kayong hakbang laban sa akin. Ilayo pa makapasok sa Hathoria nang hindi namin napapansin. Upang iligtas ang inyong mga kasama na aming bihag, tama ba? Sumagot kayo! Wala kami isasagot sa inyo. Kaya gawin niyo ang inyong nais! Ne! Huwag mong sasaktan ang anak ni Amaro. Sapagkat nararamdaman ko na magkakasundo kami. Kaya't pakawalan niyo siya. Tanggalin niyo ang kanyang gapos nang magkausap kami ng masinsin. Nea. Wala na akong maramdamang hinga sa kanilang mga katawan. Patay na sila. Tama nga ang kutob ko. May nangyari ngang masama sa panig ni Akil. Ngunit nasaan na sila? Hindi pa man kami nagkakaharap ni Amihan, ay alam ko na kung ano ang kanyang magiging pasya.
Hindi niya ilalagay sa kapahamakan si Lilasari at ang aking anak. Kaya kayo na ang gumawa ng paraan upang mapasok ang Hathoria at iligtas ang inyong mga kasamahan naming binibihag. Hindi ba? Kahit hindi ka sumagot, Akil, ay alam kong tama ang aking kutob na hindi sasangayon sa akin si Amihan. Kaya tayong dalawa na lamang mag-uusap. Alam ko kung gaano mo kamahal ang Lireo at ang buong Encantadia. Kaya mayroon akong iaalok sa iyo na isang panukala na hindi lamang kami, kundi kayo rin ang makikinabang. At ano ang panukala na yun? Kung ituturo mo sa akin kung nasan ang aking anak at ang aking asawa, ay ibibigay ko sa iyo ang aking salita na ititigil ko ang digmaan laban sa mga diwata. At ibibigay ko ang mahabang panahon ng katahimikan at kapayapaan para sa lahat. Isipin mo kung ano ang kahulugan nito sa mga diwata. Hindi ba't nagdadalang diwata ang iyong asawa? Araw ngayon ang pagsilang ng aking anak kaya ako'y nag-aalala. Pinahihintulutan kita dumalaw sa iyong mag-ina. Abisala Eshma, Master. Ayun din, bakit hindi humingi ng pahintulot si Abog na umuwi muna? Sapagkat gaya ng karamihan sa mga kawal dito, hindi na natin nakikita ang mga mahal natin sa buhay. Dahil sinumpa nating tungkulin, ipagtanggol ang mahal na Reyna at ang Lireo. Isang mahabang panahon ng katahimikan at kapayapaan. Walang mapapaslang sa ating mga kasamahan. Wala nang iiyak na mga naulila dahil namatayan ng kanilang mahal sa buhay dahil sa pakikipaglaban. Paano ko matitiyak? Natutuparin mo ang iyong mga pangako. Agane, lumapit kayo rito. Bilang isang hari, ay ibinibigay ko sa iyo ang aking salita sa harap ng aking mga alagad upang kung hindi ako tumupad sa aking pangako ay mapapahiya ako sa kanila at mawawalan ako sa iyo ng mukha. Ngunit kung patuloy mo silang pangangalagaan, ay patuloy na magdidigmaan ang Hathor at ang buong Encantadia. Ngayon, Akil, ano ang iyong pasya? Ituturo mo ba kung nasaan sina Lilasari? Kapalit ng kapayapaan at katahimikan nating lahat? O pipiliin mong pangalagaan sila, subalit patuloy ang digmaan nating lahat? Ano ang iyong pagpapasyakin? Magaling. Hindi mo ito pagsisisihan, Akil. Itay! Hello? May tao ba dito? May engkantado ba dito? Itay! Parang wala nila lang dito, Lira. Kung totoong nabihag sila, mukhang inalis din na Hagon sina Rehab Ibrahim dito. Eh kung ganun, saan sila dinala? Tiyak ko nasa Hathoria sila. Kaya halika ka sa akin. Dadalhin kita doon ngayon din.
natin sinasabi ang lupa. Bihag nila sila, Akin. Kung sino man ang tumambang sa kanila, ay sinama sila ng mga ito pagkat may mga marka ng kanilang paglisan. Buhay sila, ngunit sila ay bihag. Walang ibang gagawa nito kundi ang mga hator. Kaya nakatitiyak ako, sila ang bumihag kina Akin. Mga mahal na sangre. Kayo ang mga nagmamanman sa Hatoria, hindi ba? Kami nga, mahal na Reyna. At nakita naming dumating si Agane at ang mga kasama niyang Hator kanina. Dala nila ang aming Mashna, pati na rin si Muros. Hindi natin sila kayang labanan. Halika, kailangan malaman agad ito ng Reyna. Punta na sana kami sa Lereo nang makita namin kayo. Sige, bumalik na kayo sa Hatoria. Ituloy niyo ang inyong pagmamanman. Huwag sana silang paslangin ng mga hator. Dahil sinusumpa. Gaganti ako kapag may nangyaring masama kina Akin. Kailangan natin silang saklaluhan. Enay! Ito na ba ang Hatoria? Ito na nga. Kaya handa mo yung sandata. Kailangan natin mag-ingat. Lira, ano ginagawa niyo dito? Gusto lang po namin tumulong. Mas makakatulong kayo kung wala na ako aalahanin pa. Bakit walang mga bantay na Hator dito? Kataka-taka, kaya higit kayong mag-ingat. Sumunod kayo sa akin. Ituturo kasi si Nilasari. Akil, mabuti narito ka. Awisala, mahal kong asawa. Natutuwa akong muli kitang nakita.